Dahil po dito sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte, ano po yung posibleng senaryo na makikita natin lalo na ngayon na 4 na impeachment complaint na yung isinampa laban sa bise? Maricel, alam naman natin, no, lahat nagsasabi, ang impeachment ay isang prosesong politikal. It's a political process. Hindi yan technical, hindi rin yan, lalo na yung trial, no, hindi yan isang judicial proceeding. Merong elemento ng politika yan. Pero yung pagdeklara ng Vice Presidente na ngayon pa lang, tatakbo na siya, parang sinasabi niya na talagang kung ano man yung maging resulta ng impeachment, kung ang resulta ng impeachment, ma-impeach siya ng Kamara at yung mangyayaring trial malamang sa Senado, ito ang para pigilan siya na maging Pangulo, pigilan siya na tumakbo, pigilan siya na, ano yung sinabi niya, ialay ang sarili niya sa mga Pilipino. So nagkaroon ng kulay ngayon yung, although meron na nung last year, may kulay na pinipigilan siya at hindi na ito pananagutan, hindi na ito accountability, ito politika na dahil hindi nila kayang talunin sa eleksyon, so dadaanin nila dito sa impeachment. Parang nagkaroon ng ganong kulay, no? At malamang ganun na yung interpretation ng mga hardcore supporters niya. Lalo lang itong pinaigting nung pag-declare niya ng ganito kaaga, natatakbo siya bilang Pangulo. Oo, pero dalawa po yung nabanggit ninyo na pangyayari na kasabay nitong deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Nandyan yung impeachment at nariyan din po yung confirmation of charges. So paano po natin nakikita na posibleng makaapekto yung declaration sa confirmation o yung confirmation of charges dito sa naging deklarasyon ni VP Sara? Kaya nga sa tingin ko, Maricel, maaaring sabihin natin, wow, talagang from the point of view of political strategies, parang it's may nakikita ako, may nagsabi, it's a brilliant move, no? Inunahan na parang ngayon pa lang. Pero kasi hindi natin alam yung mangyayari doon sa confirmation of charges hearing next week. Unless alam nila yung mangyayari doon, no? Wala po tayong masyadong impormasyon doon. At hindi, unang-una, ito'y isang tribunal o hukuman na labas sa ating bansa, no? So sa akin meron ding konting risk ng ganito kaaga. And in fact, sa kasaysayan natin, yung mga nagde-declare ng maaga, no? Hindi maganda yung reception, no, ng mga botante at mahirap din i-maintain yung momentum, no? Kaya kung titingnan mo yung una nilang strategy, hindi sila nagde-declare. Pero dun sa confirmation of charges at sa mga susunod na mangyayari dun sa trial, sa tingin ko kasi finally magkakaroon tayo ng mas maayos, mas malinaw na impormasyon, mas malinaw na ebidensya, no? Doon sa ang charge sistematikong, no, mga krimen, no, against humanity na inaakusa, no, kay dating Pangulong Duterte. At may epekto ito, no, kay Vice Presidente kasi ano po ba ang motivasyon ng pagtakbo ng Vice Presidente? Ito po ba ay magsilbi? Ito po ba ay protektahan ang kanilang pamilya, ang kanilang dinastiya? Ito po ba yung nung sinasabi niya nagsisisi siya at humingi siya ng tawad dahil sa paghalal niya kay President, yung pagtulong niya sa paghalal kay Bongbong Marcos, sa tingin ko baka nagsisisi din sila na bumaba pa yung pamilya nila mula sa pwesto, no? Kasi hindi naman 'to mangyayari kung ang Pangulo ay isa pa ring Duterte, itong lahat ng 'to, no? Hindi naman 'to mangyayari sa kanilang pamilya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!